Kabanata 656. May mga kababaihan lamang sa palasyo ng Fuyao. Nagtataka na tanong ni Lydia. Tumanggo si Leroy. Tama iyan. Ang Fuyao Palace ay hindi makagambala sa mga usapin ng karaniwang lipunan. Ngunit mas malakas sila kaysa sa 6 na sekta. Kailangan lang naming maabot ang Fuyao Palace. At pagkatapos ay ligtas tayo. Hindi bumagal si Leroy, ngunit nagpatuloy siya sa pagtakbo habang nagsasalita. Muling tinanong ni Lydia, pare, sabihin mo pa sa akin ang tungkol sa Fuyao Palace. Paano sila magiging mas malakas kaysa sa 6 na sekta? Gayun din, tatanggapin ba nila tayo? Ngumiti si Leroy. Huwag mag-alala, tatanggapin nila kami. Tinanggap lamang ng Fuyao Palace ang mga babaeng tagasunod. At mayroon silang libo-libo na mga miyembro. Mayroong ilang mga kalalakihan sa Fuyao Palace. Ngunit higit sa lahat sila ay alipin. Ang kanilang tungkulin ay maglingkod sa mga babaeng tagasunod. At wala silang mga karapatan. Mayroong 7 Palace Masters sa Fuyao Palace, nakilala sila bilang 7 Fairies. Ilang taon na ang nakakalipas. Gumawa ang Kunlun Sect ng isang espesyal na sandata na tinatawag na Lily Lamp. Nakita ng Palace Master ang Lily Lamp nang dumaan siya sa Kunlun Mountain. At kinuha niya para sa sarili niya ang lampara. Si Leroy, ang Sect Master, ay hindi nasisiyahan tungkol doon. Gayunpaman, hindi niya mapigilan siya, dahil ayaw niyang pukawin sila. Binigyan ng Palace Master si Leroy ng isang jade bilang kapalit at sinabi sa kanya na maibabalik niya ito sa kanya kung mayroon siyang gulo. Walang pagpipilian si Leroy kundi tanggapin ang alok nito. Matapos ang maraming taon, na nasira ang ugat ng kanyang puso. Hindi na siya nakalikha. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumilong sa palasyo ng Fuyao. Si Lydia ay mukhang mapatlet, tumigil siya at sinabi, pare, pagod na ako sa paglipat ko na. Mabuti naman. Kaya kita sa likuran ko. Sabi ni Leroy habang yumuko siya patungo sa kanyang anak na babae. Si Leroy ay naging isang malupit na tao sa lahat. Ngunit siya ay isang mabait na ama sa kanyang anak na babae. Natuwa si Lydia. Umakyat siya sa likuran ng kanyang ama. Si Leroy ay bahagya na ring nakabitin. Ngunit kailangan niyang magpatuloy kung nais niyang mabuhay. Matapos ang isang buong araw at gabi sa pagtakbo. Sa wakas nakarating si Leroy sa mga bundok. Talagang mataas ang mga bundok, ang ilang mga ulap ay nagtipon sa paligid nito. Mayroong isang malaking palasyo sa tuktok ng burol. Ito ang Fuyao Palace. Natuwa si Leroy nang makita ito, sumunod siya sa isang daanan patungo sa burol. Pagkatapos niyang maglakad ng dosenang mga hakbang, nakarating siya sa isang pasukan. Isang karatula ang tumayo sa may tarangkahan. Wala ng mga miyembro ng Fuyao ang papatayin sa pagpasok. Sinulat ito ng pulang tinta, mukhang kahanga-hanga ito. Pare, sinasabi nito na papatayin ang mga lumalabag, sabi ni Lydia habang nakahawak siya sa braso ni Leroy. Inalo siya ni Leroy. Huwag kang mag-alala, Lydia. Ito ay totoo, lahat ng mga hindi kilalang tao ay papatayin kung pupunta sila sa compound ng palasyo. Gayunpaman, mayroon siyang jade na ibinigay ng isang Palace Master. Makakapasok siya kasama nito, sa Main Flower Hall sa Fuyao Palace. Ang Main Flower Hall ay kung saan ginanap ang mga pagpupulong. Ang bulwagan ay kumuha ng hugis ng isang liryo. At mukhang kahanga-hanga, mayroong 7 gininto ang mga upuan ng Phoenix sa bulwagan. Na may 7 magagandang kababaihan sa bawat isa sa kanila. Lahat ng mga ito ay tumingin napakakaakit-akit, lahat sila ay maganda sa kani-kanilang mga pamamaraan. Ang 7 babaeng iyon ay ang 7 Palace Masters, ang 7 diwata. Lahat sila ay mga kabataang babae pa. Ang pinakamatanda sa master ng palasyo ay si Cindy White. At nasa edad na 30 pa lamang siya. Habang ang pinakabatang diwata ay si Irene. Na 20 taong gulang lamang. Kahit na bata pa sila. Lahat sila ay Martial Saint. Ang panganay na master ng palasyo ay nasa rurok ng level 5 Martian Saints, isang hakbang lamang ang layo mula sa Martial Emperor. Ang palasyo ng Fuyao ay mayroong hindi kapanipaniwala na kapangyarihan. Maaari nilang ibagsak ang anumang sekta na gusto nila. Ang 7 diwata ay nagtipon upang ibahagi ang kanilang mga karanasan sa paglilinang. Kabanata 657. 10 lalaki ang nakaluhod sa paa ng 7 diwata, may hawak silang isang plato ng prutas para sa mga kababaihan. Ang mga lalaking iyon ay alipin na kanilang dinakip. Isang miyembro ang pumasok at sinabi ng magalang, Palace Master, mayroong isang tao sa labas ng palasyo na nais makipagkita sa iyo. Sino yan? Tanong ni Cindy.
Siya ang panganay na master ng palasyo, mukha siyang matikas at makapangyarihan. Magalang na sumagot ang miyembro. Inangkin niya na siya ay si Leroy Henderson mula sa Kunlun Sect. Dinala niya ito. Iniabot niya ang jade kay Cindy. Kunlun Sect Master Leroy. Kinuha ni Cindy ang jade at tumango. Papasukin mo siya. Oo. Palace Master. Dinala ng miyembro sina Leroy at Lydia sa bulwagan. Napakaganda ng hitsura ng hall. Ang main flower hall ay pinalamutian ng maganda. Akala ni Lydia ay nakapasok na siya sa langit, namangha siya. Ngumiti si Leroy habang yumuko siya ng magalang. Pagbati, mga Palace Masters. Tumingin siya kay Cindy at sinabing, Palace Master, kumusta ka? Naalala mo pa ba ako? Sandaling ngumiti si Cindy. Oo, dalhin mo siya sa isang upuan. Ang ilang servants ay mabilis na nagdala ng upuan para kay Leroy. Sect Master Henderson. Isang magandang sorpresa. Ikaw ba ay nasa panganib? Tanong ni Cindy. Ilang taon na ang nakalilipas. Kinuha niya ang lily lamp mula sa Kunlun sekta at ipinangako sa kanya na maaari niya itong hanapin para sa tulong kung siya ay nasa anumang kaguluhan. Tiyak na tutuparin niya ang pangako kung kailangan niya ng tulong nito. Ako ay nasa problema. Sa katunayan, mahigpit na hinawakan ni Leroy ang kamao, grabe ang itsura ng mukha niya. Palace Master. Ang Kunlun sekta ay nawasak. Kailangan ko ang iyong tulong upang pumatay ng 3 tao. Kumuyam ang ngipin ni Leroy sa galit. Sino sila? Nagtataka na tanong ni Cindy. Yaong nais ng sect master na pumatay ay hindi magiging ordinaryong. Daryl Darby, Doc Sanders at Chester Wilson. Leroy senador git sa kanila. Tumawa ang bunsong engkanto din na si Irene. Sect Master Henderson. Hindi ko pa naririnig ang mga pangalan ng 3 taong ito. Pumunta ka ba dito para sa aming tulong upang patayin ang 3 normal na tao? Hindi kaya ng sektang Kunlun na gawin ito mismo. Hindi siya sinagot ni Leroy. Nakangiting sagot ni Cindy. Fine. Sect Master Henderson. Papatayin ko ang 3 taong ito para sa iyo. Kami ay magiging kahit na pagkatapos. Mabuti iyon. Tumango si Leroy. Gusto lang niyang mamatay sila. Sa Donghai City First Hospital. Bumilis si Daryl pataas at pababa ng koridor. Nag-alala talaga siya. Pagkaalis nila sa Secret Garden. Dinala ni Derry Monica sa ospital sa lalong madaling panahon. Ipinaalam sa kanya ni Shelly na kritikal ang kanyang kalagayan, matindi ang pagdugo niya dahil sa sipa sa kanyang tiyan. Hindi sigurado si Shelly kung kapwa matatanda at sanggol ang makakagawa nito. Si Monica ay naipadala sa departamento ng ginekolohiya ng halos 3 oras, wala pa ring balita. Mangyaring maging okay. Labis na nag-alala si Daryl. Galit na galit siya. Kahit na ginawang mga stick ng tao sina Dalton at Janet. Hindi ito nakatulong sa kanyang galit. Nausisa si Daryl paano napunta si Monica sa Secret Garden. Nabanggit ni Monica na inirekomenda siya ng kanyang hipag. Sinong hipag ang ibig niyang sabihin? Kabanata 658. Hindi komportable si Daryl habang naghihintay sa labas ng koridor. Ito ay ang lahat ng kanyang kasalanan na Monica ay natapos sa panganib, hindi niya siya nakilala sa Elysian Island. Magsisisi siya sa buong buhay niya kung may mangyari kay Monica at sa sanggol. Ipinagdasal niya na sana ay makarating si Monica. Naramdaman ni Daryl na parang nawala sa isip niya, napakabagal ng paglipas ng panahon. Sa tirahan ng Darby, sinubukan ni Yumi ang kanyang pampaganda sa dressing table, may ngiti siya sa mukha. Ang makeup set ay ang pinakabagong produkto mula kay Posea Eleganza. Nagkakahalaga ito ng isang kapalaran, halos ang presyo ng kalahating mansyon. Mahal ko, hindi mo kailangang maglagay ng mas maraming makeup. Maganda ka kagaya ngayon. Pagkatapos ng iyong pampaganda, lahat ng iba pang mga kababaihan ay naiinggit sa iyo. Florian said, kahit na siya ay isang freak ng kontrol. Hindi siya tumitigil sa mga papuri sa kanyang asawa upang mapaligaya siya. Bamaantong hininga si Florian at umupo sa sofa, nagsindi siya ng sigarilyo. Tinanong ni Yumi, ano ang nangyayari sa iyo ngayon? Karaniwan mong pupurihin ako ng higit sa 10 minuto. Napakaasim mo, at hindi mo na ako pinapahiya pagkatapos ng isang pangungusap lamang. Bamaantong hininga si Florian at sinabi, mahal, nakita mo ba ang asawa ni Jackson? Si Rebecca, ang kanyang tiyan ay lumalaki araw-araw. Dagdag pa ni Florian, ang aking lihim ay isisiwalat sa oras na may hatid niya ang sanggol. Sa tuwing nakikita ni Florian ang tiyan ni Rebecca, mag-aalala siya, hindi man lang siya nakatulog ng maayos. Malamig na sinabi ni Yumi, pinagsisisihan mo ba ito ngayon?
Galit na galit si Yumi nang maisip niya iyon. Paano siya nag-asawa ng isang walang silbi na lalaki? Walang maganda sa kanya bukod sa matamis nitong labi. Kailangan niyang mag-alala tungkol sa kanyang mga usapin sa lahat ng oras. Mahal kong asawa, ikaw ang pinakamatalino dito. Mangyaring tulungan mo akong makagawa ng isang paraan palabas. Mahinang sabi ni Florian. Tiwala siya na matutulungan siya ng kanyang asawa dito. Bamaantong hininga si Yumi at sinabing, ang tanging paraan lamang upang mawala si Rebecca magpakailanman. Ano, gusto niyang mawala ng tuluyan. Nabigla si Florian. Humugot siya at tinanong, mahal, ibig mo bang sabihin na papatayin ko siya? Nanginginig si Florian nang sabihin niya iyon. Nang siya ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang lolo. Siya ay nagdusa mula sa bangungot para sa higit sa 1 buwan. Mababaliw siya kung papatayin niya si Rebecca. Nang malaman ni Yumi na nagpanik si Florian. Sinabi niya, lalaki ka ba? Ito ay isang maliit na bagay lamang. At gayon paman, hindi mo ito magagawa. Paano mo mapamumunuan ang pamilyang Darby? Bakit ako nag-asawa ng isang walang kwentang lalaking tulad mo? Kinagat ni Florian ang labi at kinuyam ang kamao. Ngunit tumanggo ito. Mabuti, ngumiti si Yumi. Dapat itong gawin ng mabilis. Si Jackson ay malayo sa bahay sa isang paglalakbay sa negosyo sa loob ng ilang araw. Iyon ang perpektong oras upang magawa ito. Hawak ni Florian ang mga kamao at tumanggo. Ang Kabanata 659. Sa hardin sa mansyon ng Darby. Lumubog si Rebecca habang nakaupo sa mahabang silya. Mula nang mabuntis siya, palagi siyang naglalakad sa hardin. Sinabi sa kanya ng mga tao na ang paglubog ng araw ay mabuti para sa sanggol. Ate, ngumiti si Yumi habang naglalakad palapit kay Rebecca. Umupo siya sa tabi niya at sinabi, ano ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw? Halos dapat bayaran ang sanggol. Nakakaramdam ka ba ng anumang kakulangan sa ginhawa? Humiling si Rebecca, mabuti na ang pakiramdam ko. Ate, gayon paman. Lagi akong inaantok, ngunit hindi ako nangangahas na matulog ng sobra tulad ng sinabi ng doktor na huwag gumastos ng labis na oras sa kama. Iyon ang dahilan kung bakit narito ako. Naglalakad. Pagkatapos ay tinanong ni Rebecca na walang kabuluhan. May kailangan ka ba? Ngumiti si Yumi. Wala namang mahalaga. Lumalaki ang iyong tiyan. Kaya sa palagay ko ay hindi ka pa namamasyal ngayon. Nagpunta ako sa Atlantic Street kahapon. At bumili ako para sa iyo ng maternity wear. Sundan mo ako. Dapat mong subukan ito. Maraming salamat. Ramdam na ramdam ni Rebecca. Mula nang mabuntis siya, inangkin ng buong pamilya na siya ay nagdadalang tao sa sanggol ng ibang tao. Wala nang nagmamalasakit sa kanya mula noon. Masyadong mabait si Yumi upang bilhin ang kanyang suot sa panganganak. Hinawakan ni Yumi ang mga braso ni Rebecca. Hayaan mo akong makatulong sa iyo. Ang mga damit na binili ko para sa iyo ay napakaganda. Ang tiyan ni Rebecca ay naging napakalaki, kailangan niya ng kaunting tulong upang maglakad sa hagdan. Nag-uusap sina Rebecca at Yumi habang naglalakad sila pasulong. Pakiramdam ni Rebecca ay tuliro habang hindi siya dinala ni Yumi sa kwarto. Dumating sila sa silid sa likuran ng hardin sa halip. Walang karaniwang pupunta sa silid tipiganin. Ate, hindi ba tayo susubukan ng bago? Mga damit, bakit tayo nandito? Mahinang tanong ni Rebecca. Wala sa kung saan. Lumitaw si Florian at itinulak si Rebecca sa silid-aralan. Bang! Pumasok din sina Florian at Yumi sa silid at nilock ang pinto. Naguluhan si Rebecca. Tumingin siya sa paligid, at laking gulat niya nang makita ang nasa loob nito, may kabaong sa gitna ng silid. Masamang ngumiti si Florian habang nakatayo sa harapan niya. Kapatid, ate, anong ginagawa mo? Nanginginig si Rebecca. Bago siya matapos, tumawa si Florian at ginambala siya. Huwag mag-alala ang aking mahal na kapatid na babae, narito kami upang paalisin ka. Kumatok siya sa kabaong, nais nilang palayasin siya. Namumutla ang mukha ni Rebecca. At nanginginig ang kanyang buong katawan. Kapatid, ano ang ibig mong sabihin sa pagpapaalis sa akin? Sinabi ni sister na bumili siya ng mga bagong damit para sa akin. At hiniling sa akin na subukan ito. Namula ang mga mata ni Rebecca. Tumawa si Florian at umupo sa kabaong. Nagsindi siya ng sigarilyo at huminga ng malalim bago niya sinabi, Ate, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Akin ang sanggol. Tinuro niya ang tiyan ni Rebecca. Naging blanko ang isip ni Rebecca. At nagsimulang umikot ang kanyang ulo. Gulat na gulat siya. Wala siyang lakas, maiyak lang siyang maiyak. Kabanata 660. Hindi mapigil ang tumulo ang luha niya.
Galit na nakatitig si Rebecca kay Florian. Bastos ka. Paano mo nagawa iyon sa akin? Paano mo magawa iyon kay Jackson? Siya ang iyong kapatid. Hindi inaasahan ni Rebecca na ang kapatid na palagi niyang iginagalang na maging isang halimaw. Tinawanan siya ni Florian. Maaring isipin ako ni Jackson bilang kanyang kapatid. Ngunit hindi ko pa ito naramdaman. Siya ay ampon lamang ng aking ama, hindi niya binabahagi ang dugo ng pamilya ni Darby. Patuloy na sinabi ni Florian. Rebecca, dapat mong malaman na ako ang magiging pinuno ng pamilyang Darby. Kailangan ako ng pamilya, at kailangan kong panatilihin ang aking reputasyon. Sumingil siya kay Rebecca at itinulak siya sa kabaong. Nabuntis si Rebecca. Nahulog siya sa kabaong matapos ang pagtulak at nakaramdam ng matalim na sakit sa kanyang tiyan. Bago tumugon si Rebecca, sumugod si Florian at hinanap ang kanyang katawan. Sa wakas, hinugot niya ang cellphone nito. Pagkatapos ay isinara niya ang kabaong at tinatakan ito ng ilang mga kuko. Yumi, na tumayo sa tabi niya. Bamaantong hininga. Kakailanganin mong gayahin ang sulat kamay ni Rebecca at sumulat ng isang liham kay Jackson. Ipagbigay alam sa kanya na siya ay buntis sa sanggol ni Daryl at nahihiya siya. Kaya't iniwan niya ang pamilya. Humanga si Florian nang marinig iyon. Mahal ko, iyon ay isang mahusay na ideya. Agad niyang natagpuan ang ilang mga papel at sinimulang isulat ang liham, ginaya niya ang sulat kamay ni Rebecca. Sumulat siya ng isang sulat upang lumikha ng peking impression na iniwan niya ang pamilya. Habang sinusulat niya ang liham, narinig niya ang isang malakas na tunog sa hangin. Ang tunog ay mula sa isang sungay sa Hexad School. Gulat na napatingin sina Florian at Yumi. Ang malakas na sirena ay tumama sa takot sa isip ng lahat. Ibinaba ni Florian ang kanyang panulat at sinabi, Mahal ko, narinig ko na ang isang malaking sungay ay nilikha din sa itaas ng gusali ng itayo ang Hexad School. Ang sungay ay higit sa 10 metro ang taas. At ang tunog ay malinaw na maririnig mula sa libu-libong mga milya ang layo. Papatunog lang ang mga ito kung may sakuna. At sa sandaling pinatunog nila ang busina. Ang lahat mula sa 6 na sekta ay kailangang magtipon sa Hexad School. Nausisa si Florian. May nangyari ba sa Hexad School? Humakbang si Yumi sa kanyang paa. Iyan ba ang isang bagay na kailangan mong mag-alala ngayon? Tapusin ang sulat kaagad. Oo, tama ka. Sa Hexad School. Ang tunog ay nagmula sa Hexad School. Ang punong guro nito, Graham Potter. At ang mga guro at pinuno ay nagtipon na sa silid ng komperensya, lahat sila mukhang nag-alala. Ang kapaligiran sa silid ng komperensya ay medyo nakakalungkot. Isang magandang ginang ang nakatayo sa harapan nila. Si Linda iyon mula sa Peach Blossom Island. Ang katawan niya ay puno ng dugo. At maging ang maputi niyang buhok ay namula, pinahiran ito ng sariwang dugo. Ipinadala ng New World ang hukbo nito 3 oras na ang nakakalipas. Ang dagat ng kamatayan ay inilatag sa pagitan ng bagong daigdig at ng daigdig na universo. Walang lutang sa karagatang iyon, kahit isang dahon ay lulubog dito. Ang mga makapangyarihang magsasaka lamang ang makakatawid sa dagat ng kamatayan. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.